Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for the day, May 11. And ang topic po natin for today is paano mag-interpret ng Bible or hermeneutics. So, ang ating scripture po for today is Nehemiah chapter 8 verse 8. Babasahin ko po. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read. So, ibig sabihin daw ito, of course, yung hermeneutics daw po is, ito po yung the study of the correct methods of interpreting text, especially in the Bible po. So, sound hermeneutics helps us read God's word faithfully, avoid misinterpretation and error. It involves understanding the original context, grammar, history, and purpose of the scripture so we can rightly apply it today. Good theology begins with good interpretation. So, ano po ba yung tamang pagkasalin? So, firstly daw po is yung first teaching din po natin for today is the three principles of hermeneutics. First is context gives meaning of the text. So, ibig sabihin yung konteksto, ibig sabihin kung sino yung gumawa, para saan ginawa, and para kanino ginawa. So, ibig sabihin, lahat naman po ng bagay is kailangan natin ng context in order for us to understand kung ano po talaga yung meaning or sinasabi doon sa binabasa natin. For example na lang po, sa mga manga or mga novel natin binabasa, diba? Hindi naman po na magbabasa lang tayo ng isang sentence sa isang libro, bubuklatin natin kagaya ng ginagawa natin minsan sa Bible, diba? Hindi natin maunawaan yun kung magbabasa ka na ng isang sentence dun sa natripan mo lang basahin. Of course, paano mo malalaman yung mismong background or kung para kanino ginawa or para saan talaga ginagamit yung verse na yun. So that is why kailangan po natin maintindihan kung kanino po talaga, para saan po ginawa and para kanino, and kung sino po yung gumawa niyan. So ayun po yung context. So second po is scripture interprets scripture. So ibig sabihin po is dito po yung main example natin is yung ginamitan ni Satan ng scripture si ating Panginoong Jesus Christ na na tawag po dito na kung Diyos si Jesus Christ is pwede siyang tumalon dun sa bangin, pwede niyang gawing bato pwede niyang gawing tinapay yung bato. And sinabi naman po ni ating Panginoon, Jesus Christ is hindi dapat sinusubok ang ating Panginoon according din sa scripture, kasi of course mga demons marami talagang alam sa theology yan and marami silang alam sa Bible, pero gagamitin na rin, tataliwasin nila yon sa gusto nila or gusto nilang narrative na ibigay sa atin. Kaya that is why alam po natin yung context behind every verse na gagamitin rin sa atin ng kalaban para tayo ay ready. Katulad naman po ng an example po ng ating Panginoon Kristo na dapat alam mo talaga yung mga verse and alam mo yung contents ng ating Bible. So, third teaching po natin is Christ-centered focus. Ibig sabihin, wag po natin i-focus sa sarili natin mga ideologies or ideas. Pagbabasa po natin ng Bible, of course, kailangan po na kapag binabasa natin ng Bible, ang number one po at ang number one sa isip at sa puso ay ang pagkilala po sa ating Panginoong Kristo. Yun yung number one po na ating dapat nasa puso, or yung goal natin na makilala or mas magkaroon pa ng deep understanding and relationship sa ating Panginoong Kristo. Kasi of course lahat po ng bagay or contents ng Old Testament is patungkol din po sa ating Panginoon Kristo. So that is why kahit anong basahin natin passage, verse yan sa Bible is alam po natin na kapag binabasa po natin to or kapag inaaral natin ay mas
nakakapulot po tayo ng aral, and mas nakikilala pa po natin ang ating Panginoon. So, pag may babasahin ka, i-relate mo po sa ating Panginoon sa Kristo. Para saan ba to? And kung ano yung meaning or yung context behind this. And of course, yung kasama na rin dito yung kasama na rin po dito yung grammar, kasi of course iba-iba rin po yung writing style ng mga apostles, and iba-iba rin po yung writing style ng mga prophets. So that is why kailangan we must understand fully yung context sa verse po na ating binabasa. So ayun lang po, ako si Godfrey Quezon, this is my devotion for today, May 11. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.